Matapos lumabas ang balita kamakailan lamang na kinasuhan sa Korte Suprema ni Attorney Vic Rodriguez nang madiskubre ang mga di umano'y mga kababalaghan at mga nakakalulang bilyong pisong pondo na bigla na lang nilagay sa 2025 national budget. Tila magkakaalaman na at wala nang lusot pa sa paghaharap sa hukuman nila Executive Secretary Lucas Bersamin, Senate President Chis Escudero at ang Speaker of the House na si Martin Romualdez. Mangyayari na sa April 1, 2025. Tahasang kinumpirma mismo ng Korte Suprema sa isinagawang press conference ni spokesperson Attorney Camille Somayting na didinggin ng oral argument sa petisyong kwini-question ang constitutionality ng Republic Act No. 12116 o ang General Appropriation Act Fiscal Year 2025. Pero ang magkakaalaman na at tila magkakalabasan na ng baho matapos ang kumpirmadong balitang maghaharap na sa Korte Suprema ang mga di umano'y sangkot sa nasabing kababalaghan sa 2025 BICAM report. Inihain ang petisyon ng well-known lawyer na si Attorney Vic Rodriguez kasama ang Davao representative na si Isidro Ungab nang makita nila ang hindi kaaya-ayang mga blankong pahina sa nasabing appropriation bill. Pare-parehas na pinagkokomento ng Korte Suprema sina Lucas Bersamin, Chis Escudero at Martin Romualdez sa pagkwe-question na tila hindi raw naglaan ng mandatory funding ang nasabing budget sa PhilHealth. Labag din umano sa batas ang pagtaas ng mga appropriation ng higit pa sa rekomendasyon ng Pangulo. Naglaan ito ng di umano'y pinakamataas na budget sa infrastruktura imbis na dapat sa edukasyon. May mga nasabing blanco din ang umanong bicameral committee report on the General Appropriation Bill na isa sa mga pinakasentro na reklamo ng senatorial aspirant na si Attorney Vic Rodriguez. Narito pa ang kumpirmadong balita na inilabas ng Abante News sa kanilang official website. Oral argument sa 2025 budget kinasa ng SC. Itinakda ng Korte Suprema ang oral argument sa petisyon laban sa 2025 national budget sa April 1, 2025 alas 2 ng hapon sa Supreme Court Baguio Session Hall. Ito ay kaugnay ng petisyong certiorari at prohibition ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Davao City Representative Isidro Ungab at Rogelio Mendoza. Giit nila, labag sa konstitusyon ang inaprubahang 2025 General Appropriation Act. Ayon sa mga petitioner, walang pondong inilaan para sa PhilHealth. Lumagpas din umano sa rekomendasyon ng Pangulo ang ilang alokasyon at mas malaki ang inilaan sa infrastruktura kaysa edukasyon. Binanggit din nila ang blankong item sa bicameral committee report ng GAP. Pinagkomento na ng Korte Suprema ang mga respondent na sina House Speaker Martin Romualdez, Senate President Francis Escudero at Executive Secretary Lucas Bersamin. Pala biglang nabuhay at minadali ang impeachment. Una po yan. Alam nyo, di ba? Meron ako sinasabi before, patay na yung impeachment eh. Yung 3 complaints na yon, biglang yung first, second, and third complaint, wala na, nawawala na. Hindi na dinidiscuss at sinasabi na mismo ng mga mambabatas ay palabo na, wala ng oras dyan. Ngayon, biglang nag-twist, biglang nagkapirmahan, nilabas yung 4th complaint, tapos sinampahan na ng impeachment si BP Sara. Sinasabi natin, anong meron? Diba? Nagdududa nga tayo dahil ito ay parang panakip sa BICAM. Skandal nila. May iskandalo po itong mga ito eh. Pero ito po, lumabas na. Okay? Lumabas na ang tunay na dahilan bakit biglang minadali itong impeachment na ito. Mamaya po, papag-usapan po natin. Pangalawa, Tamba, natakot sa korte, nagtatago na. Yun, kaya naman pala. Asan ka na, Tamba? Where you na? Parang hindi ka na namin nadidinig. Okay. Isang matinding pahayag ang ibinunyag ng isang geopolitical analyst. Nasa likod umano ng mga kilos para ma-impeach si Vice President Sara Duterte ang Estados Unidos. At ang layunin, hadlangan daw ang kanyang kandidatura para sa 2028 presidential elections. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Isang hakbang ng mga tradisyonal na politiko para sa kanilang pansariling interes ang impeachment move laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ni Professor Herman Chu Laurel. Ito po si Professor Herman Chu Laurel. Matalino po ito. Na-interview na po namin ito at kung nakausap nyo, talagang pagdating sa geopolitical ay ito ay matalino talaga. Para po itong si SAS.
Pagka talagang pinag-usapan ay political ng mga iba't ibang bansa, maaasahan nyo po ito. Medyo boring lang. Na-interview namin to kasi medyo may edad na kasi dire-diretso. Pambira ka, Coach Oli, pati yung tinitira mo, dire-diretso yung boses niya. No? Pero pag pinakinggan mo, sapul na sapul, mismo talaga ang lalim ng hugot at alam mo, nagsasabi ng totoo. Ngayon, sinasabi nitong mama na ito na etong impeachment, ang talagang nasa likod nito, ang talagang nagtutulak nito, and possibly, ang nagpopondo ay ang Amerika. Kaya nga pala, ganito po sila, no? Napansin nyo ba? Ito si BBM, wala nang ibang ibinintang kay PRRD ay kung hindi tungkol sa China. Yan po ang spin nila eh. Yan po ang kanilang pinapalabas sa publiko. Pro-China, pro-China, pro-China. Pero ang totoo, si Marcos, tuta ng Amerikano. Huwag niyong kakalimutan yan. Si Marcos, tuta ng Amerikano kahit dati. Tingnan nyo, yung estate tax niya, may problema siya na wala na. Ang daming kaso niyan sa Amerika. Ngayon wala na. 'Di ba? Tuta to si Marcos eh. Napansin nyo? Yan yung ina-explain natin kanina. Wala na yung impeachment eh. Nagpapasakali na nga ang mga congressman. Nagpapasakali na yung mga kasama nilang kakampi nila na malabo na yan. Hindi na mangyayari yan kasi kulang na sa oras. Biglang-bigla, nagbago sa tono. Diba? American tumutulak niyan. At ito posible ha. Kasi sabihin nyo, Coach Oli, malabo naman yan. Okay, sige, itulak ng Amerika si BBM. Itulak ng Amerika si Tamba. Suportahan nila at sila ang talagang ulo, ang leader ng impeachment na yan. Susunod ba yung mga congressman? Susunod ba yung mga senador? Teka muna, baka nakakalimot kayo. Pag ang isang grupo ay nagtulak, magbibigay ng pera yan. Hello, hindi yan tutulak ng walang natatanggap. At alam naman natin ang mga politiko natin ngayon. Kayo ba ay maniniwala? Tanong ko lang sa inyo, Derechahan, kayo ba ay naniniwala na yung mga pumirma walang natanggap? Ultimo yung congressman na kasama nila, si Kong Alvarez, sinasabi, imposibleng wala silang natatanggap. Imposibleng hindi ito galaw ng presidente. Diba? Congressman yan. May umamin pa nga, meron silang natatanggap, maybe indirectly, sa pangalang ayuda, o papangalanan nilang proyekto, o papangalanan nila ng regalo. Pero ganyan yan. At money talks, mga kababayan natin. Pag ang Amerika, ay nako, di ba? Bakit tayo nagkakaproblema? Sasabihin ni Marcos, may problema tayo sa China, kaya bukang bibig niya ng China eh. Dahil ang Amerika, allergic sa China. Bakit? Kahit kanino kayo magtanong, mag-aral kayo sa YouTube, ang China naunahan na Amerika. Ang China lang tahimik. Hindi sila nagsasabi. Pero tatandaan natin, even an empire, even a great leadership, ako naniniwala ako, pag nawala ka sa Diyos at pag binagsak mo ang moralidad mo, katulad ng nangyayari sa Amerika, babagsak ka. Kaya ngayon nangunguna na ang China sa kanila. Sabihin mo, baka sasabihin ng mga iba pro-China, hindi. Hindi po pro-China pag nagsasabi ng katotohanan. At hindi ibig sabihin, hindi ka pro-China kung in denial ka sa katotohanan. Kasi ang problema na itong mga ito, inuuto sila ni Marcos. Yun ang totoo niyan. Inuuto sila, in denial sila ng katotohanan. Para sa kanila, ay, Amerika pa rin! Amerika pa rin! Hindi na po nangyayari. Sino ang nang-api sa Pilipinas? China ba, Amerika? Sinong sumakop sa Pilipinas? China ba, Amerika? At sasabihin ko sa inyo, dati pa man, even before this impeachment, pagkapanalo pa lang ni Marcos, doon sa mga followers ko, matagal lang nakasubscribe sa channel ko. Even before the election, sinasabi ko na yan, delikado tayo kay Marcos dahil si Marcos pwedeng hawakan sa liig. At eto na nga, and after the election, pumasok ang EDCA, sabi ko, patay tayo, hawak na tayo sa liig ng Amerika. Tapos tayo dyan. Bakit? Bakit kailangan hawakan ng Amerika ang Marcos? Dahil hindi nila papayagang makabalik sa puder ang Duterte. Always remember this, Duterte lang ang nakapagsabi sa kanila, hindi nyo kami tuta. Duterte lang ang nanindigan para sa ating bayan at hindi nagpatuta sa Amerika. Kaya galit sila. Hindi nila kayang bayaran si PRRD, hindi nila kayang kasuhan kasi malinis. Wala silang paraan para kontrolin ng Duterte. Ang gagawin nila, hawakan yung kaya nilang kontrolin at wag paupuin ulit ang Duterte. Swak na swak sa banga dahil pag na-impeach si BP Sara, papayag ba kayo?
Kapag na-impeach si BP Sara, kahit anong posisyon, hindi na po pwedeng tumakbo si BP Sara. Maliwanag po yan. Lahat ng gulong ito dahil sa pumumuno ni Marcos at ni Speaker. Finance and led by the Americans. Isang kilalang geopolitical analyst patungkol sa pagsisikap ng ilang kongresista na patalsikin ang ikalawang pangulo sa pwesto. Thus, the impeachment of Vice President Sara is a quote-unquote marriage of convenience between the Trapos who want to remain in power forever like Romualdez and Uncle Sam who wants us to be its forever vassal by the Ayan. Ang ibig niya sabihin, ano yan parang marriage yan, parang relasyon. Na isa, nakatulad ni Speaker na swapang sa hindi na bababa at may pangarap maging presidente. At si Marcos na wants to be in control always, ang kanilang pamilya. Ugali na ng Marcos yan, hindi yan bumababa. Unless kaladkarin mo, tsaka mo bitbitin sa Hawaii. Pero hindi yan bababa ng kusa. Buhaya yung mga yan Buhaya sa kapangyarihan yung mga yan. Eto naman si Uncle Sam, gusto niyan, kontrolado tayo. Bakit? Panlaban sa China. destroying leaders not willing to serve its interests. Sa isang forum na inorganisa ng Asian Century Philippines Strategic Studies, binigyan din ni Professor Laurel na mga atake laban sa mga Duterte ay nagsimula matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos. Yun, kita mo yung timing. Yung pag-atake, pag-atake ng Pilipinas, yung pagbisita niya dyan, iba talaga. Iba. We are lucky now na medyo mag-iiba ng tono. Posibleng ang bunutin ng EDCA dito sa Pilipinas dahil sa pangunguna ni Trump. At sinabi niya, hindi niya bibigyan ng priority ang mga gera-gera, hindi katulad ni Biden na puro gera-gera. Ito naman si Marcos, wala ding backbone, nagpapahawak sa liig. Estados Unidos. As a result of that visit, we suddenly saw a series of attacks against VP Sara over her perceived tie to China and against her father, President Duterte, on the issue of EJKs, Pogo, with the threat of hauling him before the international. Yan ang sinasabi niya. Isipin mo yung timing. Pagkadalaw ni Marcos sa Amerika, iba na to, no? Atake na kay BP Sara, binagbibintangan na ng EJK, ng Pogo si Duterte, etc. Sino bang mukhang sugarol? Sino bang mukhang bisyo? Di ba? Marcos, mandiri ka nga sa sarili mo. Labantay, sasabihan mo ng Pogo-Pogo. Mukha bang sugarol si PRRD? Mukha bang korap si PRRD? Kahit tanungin mo sa taong bayan, sino ang mas mukhang korap sa inyong dalawa? Ikaw. Sino pang mas mukhang sugarol sa inyo? Ikaw. Sino mas mahilig sa bisyo? Sasabihin ng tao, ikaw. Unless yung mga utu-utu sa'yo, pero yung tunay na tao, yung tunay na pagtingin, pambihira ka naman, mahiya-hiya sa mga pinagsasabi mo, Marcos. Tama yung sinasabi ni Professor Laurel na biglaan po ito. And at the same time, ngayon, ayan yung sinasabi ko. Yung biglaan yung impeachment. Binakbakan na naman ng Amerika yan. Huwag nyo na. Delikado kayo sa PDP. Yan ang sabi. Yan ang na intel na nadidinig natin. Malakas po ang PDP. Takot sila dyan. Ano nga yung koneksyon kung PDP? Kasi pag natapos ang eleksyon at saka gagawin at saka didinggin yung impeachment at nakaupo yung PDP na sa tingin nila, even Americans, they know it, malakas ang PDP. Pag nakaupo ang PDP, hindi na mai-impeach si BP Sara. Naiintindihan nyo? Lamang na po. Kaya kukuhanin na nila yan, sa tingin nila kaya nila ngayon. Yun ang tingin nila. And the report that is the ICC. Ayon kay Laurel, malinaw na mayroong panlabas na impluensya na naglalayong sirain ang politikal na karera ni Vice President Sara upang hindi ito makatakbo at magtagumpay sa 2028 presidential elections. To us, here lies the real motive for Vice President Sara's impeachment. The Americans are the ones working behind the scene to wreak havoc on her political career lest she restore our independent foreign. Dito mo makikita na sinasabi nito na talagang ayaw nila maging presidente si BP Sara. Diyan natin makikita na totoong leader si BP Sara. Bakit? Hindi nila kayang kontrolin katulad ni Marcos. Hindi nila kayang hawakan sa liig katulad ni Marcos. Hindi nila kayang ibuli katulad ni Marcos. Iba talaga ang Duterte, no? Kaya kayo ba? Papayag pa rin ba kayo na until now, pinaalis na yung base militar ng US dito sa Pilipinas, pinalitan naman ng pangalan na EDCA. Sabi ni Marcos, hindi niya papapasukin, pero pinapasok niya, di ba? Walang isang salita yung presidente niyong yan. Wala talagang sinabing tama yan. Papayag kayo nang dahil sa Amerika, ginugulo tayo dito. Wala nang tinatrabaho tong mga mambabatas natin kung hindi Duterte, impeachment. Nagugulo tayo habang tayo naghihirap, habang tayo nagugutom. Tapos, ang nakikinabang Amerika.
Siyempre, si Marcos nakikinabang, alangan namang libre yan. Hello? Imposibleng walang kapalit. Ganyan din si Tamba. Maisipin nyo, ang nakikinabang iilang tao. Buong bansa nagsasuffer. Naiintindihan nyo ba yung impact ng pangingialam ng Amerika sa atin? Maawa tayo sa Pilipinas. Policy should she become our next president in 2028. Sa kanyang pagtatapos, iginit ni Laurel na kung may dapat man umanong ma-impeach, hindi ito si VP Sara, kundi si Pangulong Bongbong. I agree with you. I agree. Dapat si Marcos, ang laki problema. Ito na lang. Yung problema sa BICAM, wala siyang nasabi. Lantarang pagnanakaw yun. Yun ay lantarang korupsyon. Pero itong mama na to, tahimik. Akala mo ang linis. Si Sara pa ang pinai-impeach. Wala namang bayag. Ay, sorry. Sorry.